Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At syempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At kamusta na po kayo? Nako, kamusta na yung mga nagko-commute at kamusta na yung mga nagbakasyon? Yan. Kahapon po ay Labor Day. Alam niyo naman, maraming mga usapin, maraming kaguluhan na naganap. Nako, yung mga nagrarally, ewan ko ba, para naman yung mga intention nyo, hindi maganda. Dapat pag nagrarally po, ipakita po ninyo yung advokasya ninyo. Ano ba yung mga nais ninyong mangyari sa buhay ninyo? Ano ba yung mga dapat i-correct, di ba? Ano ba yung mga request ninyo? Pagdadaanin nyo po sa init ng ulo, whatever, pangit ho yun. At alam naman ho natin na tayo pong lahat ay naghahangad ng ikabubuti ng ating kapwa. Alam nyo ho ba, kagagaling lang po natin sa pandemic. At sa pandemic po, marami pong mga naging problema tayong naganap. Alam naman ho natin yan, di ba? At this is another life for us. Iba na ho ngayon kaysa dati. Alam nyo ho, marami pong mga survive at marami pong hindi. At karamihan ng mga friendship ko, ng mga best ko talaga, isa ho yun sa nakakalungkot na pangyayari, ay nangawala po sila. Yan yung mga malulungkot na buhay na dapat po nating isaalang-alang. Alam nyo po ba, mga kaibigan, kung kayo po ay gumagamit ng alarm clock, yan. Ang alarm clock po, usually ginagamit ng mga tao yan para sila ay mabigyan ng paalala, di ba? Usually, di ba? Kung nagluluto sila, bibigyan sila ng paalala para doon sa kanila mga niluluto. O kaya naman po, paalala na para sila ay magising, di ba? Marami ho kasing masarap matulog, pero hindi ho nagigising yan. At marami rin ho ang mga gustong magising, pero nakakalimutan ng magising. At hindi lang ho yan, ha? Karamihan ho ng mga nangyayari po ngayon ay yung kanilang paggising po ay putol-putol. Halimbawa, nag-oras sila ng, gusto kong magising ng mga 5:05, na gano'n, halimbawa. Tapos, lalagay nila 5:05 na, nag-ring yung alarm clock nila, ay hindi nila gagamitin yon. Lalagyan nila na another minute, extension. Mga kaibigan, ang paggamit po ng alarm clock ay alam nating pampagising ng iba. Yan. Pero lagi yung tatandaan na ang alarm clock, hindi po yan ang nagpapagising sa inyo. Ewan ko lang kung naniniwala kayo, guys, ha? Dahil ang totoong nagpapagising sa inyo ay walang iba kundi ang Panginoon. Yan. Ang Panginoon po ang gumigising sa atin. So be thankful. Alam niyo po ba, hindi ang Panginoon, pag gusto ka pa ng Panginoong magising sa araw-araw na ginawa ng Diyos, you should be happy. At lahat po ng tao ay masaya, lalong-lalo na kapag sila ay nagigising pa. So be thankful. Ilan sa mga kakilala ko rin, ang minsan nangarap magplano ng kung ano-ano mga plano, nangarap ng mga bagay-bagay na gusto nilang gawin sa buhay nila. Pero syempre, ito pong mga plano ng ating kapatid na si Attorney Ferdy Topacio ay talaga namang nais ng marami, no? Marami ang nakikiusap sa kanya para gawin ito, gawin yun. Kasi alam niyo ho, ang isang kasi kahit ito sa isang mababang posisyon lamang, ito po kasi malaking tulong, no, sa grupo. Teamwork po yan. Ang teamwork po, sana po ang namamayani lagi yung mga leader. Meron ng mga tao na hindi naman leader, hindi naman sila kasali sa teamwork, pero nakikialam. Marami yung ganyan. Ako, ingatan po ninyo yung mga taong pakailamero, dahil yan po ay hindi ho gumagawa ng tama. Ibig lang sabihin, sila po'y nakikialam para mapansin. At sila po'y nakikialam para magkaroon ng papel. Nako, ingat ho kayo sa mga ganyang klaseng tao. Dahil yung mga ganyang klaseng tao ay dapat po nating bigyan ng magandang
magandang turo, asal, di ba? Minsan ho kasi kung kailan tumatanda yung tao, lalong tumitigas yung ulo. Bakit nga ba? Ayan. Kita niyo yung production natin? Alam niyo ba? Yung mga production natin, ang aga-aga magising niya, madilim pa. Nandito na, o di ba? Madilim pa, nagtatrabaho na. Ilan sa ating mga kababayan ang meron bang kayong ganyan? Yan. Tama. Ayun, kita nyo, pag masipag ang isang tao, walang inooras-oras yan, walang mga plano na hindi maganda, kundi mabawasan yung trabaho nila. Ganun lang yung kanilang mga accomplishment. It should be a thankful procedure na dapat nating gawin sa araw sa Panginoon. Oh, yeah. Yeah, ayan. At syempre, thankful tayo kasi isa sa mga kaibigan natin ay nandiyan na. Antabayanan niyo po siya. Napakaganda niya ngayon. Mamaya, masusurpresa kayo. But anytime, sabi nga po, ang buhay, every moment as it comes, time too fast. Lahat ng bagay ay mabilis. Magugulat ka, kakatulog mo lang, paggising mo, naku, tanghali na, di ba? Merong nagmamadali, merong hindi pa pala nakakapag-almusal, almost done, ubos na lahat ang kanyang ginagawa. Sabi nga po, ang buhay natin, walang replay, walang rewind. Tandaan po natin. Lahat po ng tao ay naghahangad na mabuhay ng mahaba. Pero tayo, isang kaibigan natin na si Attorney Lolita Avila. Yan, thankful ako for having a friend like you, tita. At syempre si Tita Lolita Avila. Hopefully, magkikita ko kami by Sunday kasi blowout daw niya sa akin. Kita nyo, tagal na ng birthday ko. Noong 25 pa ako nag-birthday, pero iba-blowout pa rin. Alam mo, tita, I'm so thankful. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo sa akin to. But then, thankful ako kasi you're already 99 years old this year, 2024. Congratulations. Alam niyo ho, yung pagkakaroon ng ganyang mahabang buhay, di ba? Lahat po tayo ay be thankful. Kasi hindi ho natin alam kung kailan. Kaya wag ho tayong maging ganid sa ating mga ginagawa. Gawin nating kapaki-pakinabang ang bawat oras, ang bawat araw. Kasi lahat po tayo ay may hangganan. Ang buhay, mga kaibigan, ay maiksi lamang. Mahalin natin ang ating kapwa. Huwag ang pera. Hindi ho lahat ng bagay pera nakakapagbigay sa atin ng magandang halimbawa. But then, kailangan natin ng pera. Hindi naman pwede natin itanggi na hindi natin kailangan yan. Kasi, alam nyo naman, hindi tayo pwedeng sumakay ng jeep, ng TNBS. Yan, hindi tayo pwedeng sumakay ng libre. Lahat ho yan may babayaran ka. Ayan. At sabi nga po ng ilang mga friendship natin, eto na, sabi nila, no, walang replay, walang rewind. Kaya wag kayong magtaka, yung buhay ho natin, hindi pwedeng i-replay. Pakiulit nga, di ba? Hindi pwede yun. Kung maulit man yun, baka yung mga, minsan, nararanasan nyo ho ba yung kayo'y naglalakad at may nakita kayong isang gwapo? Teka muna, parang kilala kita. Ayan. Sabi naman ng gwapo, teka muna, parang kilala rin kita. O, di ba? Nagtutugma. At yan ang sinasabi nila, ay baka magkakilala tayo noong buhay natin. Pwedeng mangyari yon, sabi ng iba. Okay, no going anywhere. Wag na wag tayong pumunta kahit saan lang. Kailangan gawin natin kapaki-pakinabang ang mga bagay na ginagawa natin. So, go anywhere is not a big deal. But, we have to realize na ang oras natin ay napakahalaga. So, kagaya ng aking friend ngayon, yan, lahat ng ginagawa niya ay napakahalaga. At thankful ako sa kanya kasi marami na siyang palyado. Inindiyan ako ng ilang beses. Pero bakit? Pag nakita mo na siya, nawawala ang lahat. Nawawala ang lungkot mo, nawawala ang tampo mo. Ganun talaga. Yan ang tunay na kaibigan. Kailangan pagpasensyahan natin, di ba? May kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay. So, be thankful. So, enjoy every moment as it comes. Yan. I-enjoy natin yung buhay natin, guys. Kayo po ba nag-e-enjoy rin gaya ko? Nag-e-enjoy po ako kasi ito po ang passion natin. Thankful ako at narito rin yung aking, alam nyo ba, mentor ko po, si Senyor Pacheco. Ayan. Si Senyor Pacheco po, ewan ko lang kung makikilala niya pa ako. Matagal na po kami magkasama nung only 9 years old. Nung nakasama ko siya. Ayan, kaya lang hindi ko na-tsempuan si Senyor Pacheco
Ayan. Okay. Grabe naman yan. Hindi nga, totoo. Maliit pa ako noon, ha? Kasi malaki na ako ngayon, eh. Oh my God. Matangkad na ako. Okay. Sabi nga po, life is a miracle. Oh. Paano natin masasabi na ang buhay ay isang miracle? Yan. Ang miracle po ay makakita ka ng swerte, bigla-bigla. Sabi nga po, halimbawa, tayo po ay naglalakad sa isang lansangan na parang going anywhere. Kahapon po pala, gusto kong pasalamatan si Tita Carmen. Kami po ay niyaya niya kumain. Yan lang sa tabi. At natutuwa ako at her age, 80 years old. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kahapon September pa yung birthday niya, di ba? Ngayon ay May pa lang. Aba, nire-request na niya, Juvie, ikaw mag-host sa birthday ko. Nasyak ako. Sabi ko, tita, grabe ka naman. Tagal-tagal pa noong September. Ilang buwan pa ako maghihintay, sabi niya. Ay, hindi. Basta at least, sabi niya, at least, ikaw ang magiging host ko by September 11. September 11 pa yun, di ba? Nakakatakot. Ang aga-aga pa, nag-i-invite ka na. But anyway, umuuna ako kasi wala pa akong appointment that day, September 11. Kaya thank you din kay Atty. Topacio kasi sila po ay magkakasama sa layunin. Pare-pareho lang ho sila. Sila po ay merong mga advokasya. Nung araw, lalong-lalo si attorney nung bata-bata pa siya. Okay. Sabi nga po, every breath we take is a gift of God. O bakit nga ganon, di ba? Ang lahat ng hininga natin ay dapat nating ituring na ito po'y isang magandang halimbawa, magandang regalo. Yan ang regalo sa atin. At syempre, yung regalong yan ay pwede na nating ipagmalaki. Ang buhay, ang hininga, yan ay isang regalo. At yung ating bisita, may kasama rin isang magandang assistant yata. Ayan. Okay, mamaya malaman natin kung sino siya. Guys, lagi po nating pasalamatan. Ang bawat hininga natin ay mahalaga. Kaya sabi nga po it's about time na mahalin ang mga ayaw natin. Mahalin ang mga taong gusto natin. Huwag na tayong mamili, sabi nga po. At kahapon nga po, sa kapipili niya, ewan ko ba, hindi ako sanay kumain sa mga malalaking kainan, no? Ako po'y tama lang sa tabi-tabi, sa kanto-kanto, dyan lang, ayos na. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng mga opportunity na makakain sa ibang lugar dahil din po sa ating mga kaibigan. But then, kahapon nga po, ito pa yung nakakatawa. Ang napuntahan ho namin ay kainan daw ng Pilipino. Diyos ko po, pagdating nga ho namin doon, syempre, nag-order na kami, no? Etong nakakatawa kay tita. Kahapon, alam niyo ho, sa ka-order niya, doon lang niya na-realize, ano to? Pagkain ng Malaysia, pagkain ng Thailand, pagkain ng India, Naku, sabi ko, tita, ano ka ba naman? Sabi mo, Pilipino po yung pupuntahan natin. Ay, nakakatuwa. Alam niyo guys, puro maanghang yung aming natsyempohan. Yun po pala. Ay, pagkain ng di ba, ng mga bansang mahilig sa maanghang. Aray ko. Yun na. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyado nakakain. Ako, pag nakatikim ako ng maanghang, sige po, kainin mo na yan. Ganon lagi ako. But anyway, that's life. Ganon talaga. Siyempre, siya masusunod Sino ba ang matanda, di ba? Dapat dun tayo sumunod. At huwag tayong magreklamo dahil alalahanin po ninyo, inibitahan ka lang. Okay, go. Nga po, live simple, live happily. O yan. Mabuhay tayo ng simple at mabuhay tayo ng masaya. Well, paano tayo nabubuhay na masaya? Yan. Tanungin po natin ang ating sarili, saan po ba tayo nagiging masaya? Saan po ba tayo nagiging kontento sa bawat bagay na ginagawa natin? Sa mga balita na nakakalungkot, halos patayan, halos pagnanakaw, yung mga bad guys, yung mga nagkalat na iba sa lansangan. Ito po yung nakakatakot. After the bad guys, ano po ang naging resulta nung sila po ay naging bad? Ano po ba yung nagawa nila? Meron po ba tayong solusyon? Karamihan sa kanila, pagkatapos nila magnakaw, tumakbo sila, and then wala na. Tapos na. At syempre, nangyayari po, mga bad guys na ito, hindi po nabibigyan ng leksyon. Bakit? Example na lang po yung mga hold-upper. Yung hold-upper na kumuha ng mga bagay na sayo, di ba?
pag sila po ay umalis na, eto na, pag sila ay umalis na, at sasabihin nung taong biktima, sasabihin ay, naisuli na po, okay na po ito sa akin kasi ayoko nang maabala. Ito yung masakit na katotohanan. Alam nyo guys, lahat ng bagay kapag ayaw ninyo ng hustisya, ayaw ninyong payagan na kayo po ay binibigyan ng pagkakataon na magdemanda o kaya magsumbong man lang sa mga kinauukulan. Pero yung iba ayaw Kahit inapi na sila, ayaw pa rin magdemanda, ayaw pa rin magsumbong. Pero, yan naman po ay depende na rin sa tao na gusto, di ba? At karaniwan ho kasi, eto yung sabi nila, reklamo ng mga biktima. Paano tayo magdidemanda? Abogado pa lang mahal na. O, di ba? Paano tayo magdidemanda? Abala lang yan sa trabaho. Kaya ho ngayon, dumadami ang mga bad guys. Kaya yung mga bad guys na yan, be careful tayo dahil alam nyo po, kailangan matuto na ho tayo ng Muay Thai. Matuto na ho tayo magtanggol sa ating sarili. Kaya ho, ito po yung mga isang pinagpa-practicean ko, how to defend myself. At hindi lang ho yan, be humble and never think you are better than anyone else. Yan. Ito ho, dapat ugaliin natin mga kaibigan. Sa twi-twi na, ay hindi mo naman kailangan ipagyabang kung sino ka. Hindi mo naman kailangan sabihin na ikaw ay tapos sa ganitong larangan, di ba? Ang dapat lang sa'yo ay ipakita sa trabaho mo ang ginagawa mo. Yan. Matutuwa si bossing na ganyan. Dahil nagtatrabaho ka hanggat gusto mo, ipakita mo sa mga mom mo, sa mga sir mo, kung anong ginagawa mo. Alam niyo po, meron po akong naranasan sa ibang bansa. Sa Japan ho kasi, sa isang restaurant, hindi po problema na tayo po ay magkaroon ng sariling proteksyon sa sarili. Ano ba sa Japan, ang mga restaurant ho doon, isa ang tao lang. Isa, wala silang waiter, wala silang waitress. Hindi naman ho lahat, pero karamihan ng mga restaurant ho doon sa Japan, tandaan ho ninyo wala hong tumutulong sa may-ari. Yung may-ari na mismo ang gumagawa. At yung mga may-aring ganon ang habit. Ibig lang pong sabihin, kapag ganon ang habit ng may-ari ng isang establishment, sila po ay sanay na sanay magtrabaho. Sila po ay sanay na sanay gumawa ng mga bagay-bagay na hindi na nila iniuutos pa sa iba. At yan po ay gawain sa Japan. At yan po ang nakalakihan natin. At ako po naman nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahit papano, ako po ay nag-umpisa doon ng bata pa. Kaya po kahit papano, na-adapt natin ang lifestyle doon sa Japan. Ang lifestyle na sa tingin ko naman pwede dito sa Pilipinas. Dahil alam nyo, sa totoo lang, marami hong magagalang na bata ho rito, maraming mababait, at maraming masisipag. Ayan, humarap pa. Okay. At syempre, diba? Sabi nga po, ito, better, for dust you are, dust you shall return. Okay, yan naman totoo yan. Alam nyo, ng pandemic, eto nga, nangyari sa atin, no? Sa mga friendship natin na hindi natin akalain, nagpa-check up lang, naging dust agad, naging abo agad. Bakit? Kasi nga po, nung araw, bawal ho kasing dumikit sa mga taong merong sakit na COVID, di ba? Alam nyo naman ho yan. Kaya po, ginagawa na sila po ay makremate agad para hindi makahawa na iba. So, yan mga kaibigan, ang ilang mga, highlights natin for today. At syempre, antabayanan po natin ang ating special guest na napakaganda. For me, syempre sa inyo rin, di ba? Alam nyo, pag magaganda yung mga bisita natin, parang feeling ko maganda na rin ako. Okay, antabayanan po natin for our time check muna tayo. At antabayanan yung mga special announcement for today. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:24 ng umaga. See you later! Yes, yes, show! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo!
magandang umagang muli. Yes, Yo, Topacio na tayo. At syempre, ako po si Juvie de Guzman sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Mga kaibigan, nako, kung kayo po yung mga boboto sa National Press Club, nako, huwag nyo kalimutan ang ating bagong-bagong magiging direktor. Yan. Suportahan po natin si Attorney Ferdy Topacio sa kanyang passion. Yan. Yung lahat ng mga miyembro, legit member ha, yung mga, alam niyo pag sabing miyembro, dapat ba sabi nga po ng paalala sa akin dapat sila po ay legit member ng National Press Club para po kayo ay bumoto. Yan po ay magaganap sa May 5, yan. At I think sabi po sa akin ay 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Bakit sa umaga wala? Hindi ko alam. But then, yun po yung sabi sa akin ha. At ito po yung pinapaalala ko lang sa inyo. Kasi alam nyo ho, maganda rin na maglukluk tayo ng taong may magandang hangarin. Yan. Makatulong. Okay. At ngayon naman, mga kaibigan. Yan. O, diba? Mapapanood natin. Nandito yung aking partner ngayon. Yan. Walang iba kundi ang magandang si Miss Tisay. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, magandang umaga din sa iyo, Miss Jovie. At syempre sa mga viewers ng DWIZ at syempre kay Attorney Topacio at syempre sa mga staff. Magandang umaga sa inyong lahat. No? Sa mga viewers dyan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa DWIZ, sa Yes Yo Topacio. At syempre, nung nag-guest ako nung nakaraan, maraming salamat dyan sa mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Alam ko puyat ka kasi kita mo, namamaos ka na. Okay. Kahapon kasi, Mayo 1, di ba? Alam mo naman, pag Mayo 1, talagang maraming mga manggagawa ang hindi natin alam, no? Natutuwa ba o nalulungkot? Ikaw ba? Ano bang ginawa mo kahapon? Ba't di kita ma-reach? Kahapon nag-meeting ako dun sa isang TNBS. May meeting kami. Pero napakabilis ng biyahe kahapon kasi Labor Day, ano? Walang tao. Walang masyadong sasakyan. Ayun. At wala rin akong customer sa aking resto bar. Walang taong dumating. Yes, kasi malinis ang kalsada. Walang katao-tao. Walang masakyan. Okay. Kaya napakabilis. Sayang sana pala pumunta kami, no? Tama. Kasi napakabilis ng biyahe kahapon. Ayun. Yes. Anyway, guys, alam niyo ho, natutuwa ako kay Mr. Tsai kasi talagang siya po ay isa sa mga regular friend natin at regular guest din natin na kung may time siya ay inaanyayahan ko siya kasi siya po yung presidente ng UGP. Ano ba yung UGP? UGP is United Group Philippines na nakapailalim sa mga TNBS na transportasyon, mga kotse po. Ayun, mga kotse. At yung mga kotseng gustong maghanap buhay o kaya naman po, maaaring sakita nila sa pagiging TNBS member ay doon po nila kunin din yung pambayad nila sa kotse. Tama ba ako? Tama, kasi nagma-monthly payment sila, no? So, for 5 years, hinuhulugan nila yan. Ngayon, pagka pinasok nila ang kotse nila sa TNBS, instead na manggagaling sa bulsa nila yung binabayad nila or sa sahod nila, yung iba nagpa-part-time, doon nila kinukuha yung pambayad nila mismo doon sa sasakyan. No? Ayun, ganun pala yun. Yes. But anyway, paano ba mag-apply sa TNBS kung sakali? Naku po, sa ngayon napakahirap pumasok sa TNBS kasi kapag hindi nag-open ng slot si LTFRB, doon tayo kumukuha ng prangkisa. Hindi tayo kapag hindi tayo legal na nagkakaroon ng portal dito kay LTFRB, no? So since nandito na rin lang ako, at usapang TNBS, ito binabati ko yung mga Independent Alliance, no? Independent Alliance at of course UGP, no? And kay Team Ratrat at saka happy anniversary sa The Four Cardinals. Hello sa inyong lahat. Ayan. Alam nyo ho, marami ho siyang grupo sa TNBS. Mga ilan po ba ang mga miyembro ninyo sa TNBS? Sa akin, ang member ko is 847. Ba, marami-rami din yan. Di biro yan. Po. And nasan po sila ngayon? Bumabiyahe sila. Hindi, I mean, saan sila naka-base? Maaring sa Metro Manila lang? NCR lang ba? Metro Manila. Okay. Yes. So, most of them nandito lang sila? Yes po. Actually, isang TNC, Metro Manila lang, isang TNC naman po is inaabot hanggang Bulacan, may Cavite, tsaka mayroong Laguna na.
So, pwede bang malaman kung ilang taon na yung mga sasakyan na ginagamit ng TNVS? Yung depende po yun kasi lalo na yung sa akin, no, mayroon akong sasakyan na 2017 pero hindi ko siya na-renew kay LTFRB, so hindi na siya tumagal. No? Okay. Opo, kasi ang inaano namin dapat 5 years o mahigit pa, no. Pero syempre naintindihan namin sila kasi syempre kayo mga pasahero, no? So sa mga pasahero dyan, pwede nga magiging sira ng sasakyan pag lumampas na 5 taon ng sasakyan, no? Lalo na yung mga hindi na-maintain, no? Pwedeng sa aircon mahina, pwedeng masiraan sa kalsada na mag-cause ng pagka-late ng mga pasahero, no? So yung mga TNVS na operators or drivers dyan, no, na bumibiyahe, no, kung alam nyo na lumampas na kayo sa 5 taon, no, i-maintain nyo yung sasakyan nyo para hindi kayo nagkakaroon ng aberya sa kalsada na makaka-apekto hindi lang sa pasahero nyo kundi kayo din na mga driver na nandyan sa lansangan, no. At saka Miss Jovi, nung nakaraan, no, mayroong isang TNVS driver na hinold up, no. Opo, may hinold up na TNVS driver. So, ito, binaril siya, pinaputukan pero hindi pumutok, maaring walang bala o sumablay, no? Okay. Pinaputukan siya, tapos binaba siya, hinulog na lang siya sa kung saan. Kinuha nila yung sasakyan. So, sa mga nagmamaneho dyan sa kalsada, no, ang may advice ko sa inyo, kung kayo ay nasa TNC, kung saan TNC kayo bumabiyahe, no, kapag nakatanggap kayo ng booking, sana kapag hiniling sa inyo ng mga pasahero na i-cancel i-cancel tapos sasakay pa sila sa inyo, iwasan nyo yan kasi pwedeng hindi nila kayo matitrace kung saan nyo ibinaba si pasahero, para sa safety and security nyo na yan. At saka syempre, isa pa, dahil yung percentage ng kumpanya na pinaglagyan nyo ng kotse nyo, no, yung percentage nila, wag na natin nadayain, no. Ang sa atin, kapag kinuha natin si pasahero, acceptin natin, ihatid natin sa dapat na designation na place na kailangan paghatiran sa kanila, ihatid sila ng hindi kinakancel, no? Kasi yung TNC na kinaroroonan natin, binigyan kayo ng mga hanap buhay, may pasok ang mga sasakyan nyo, kumikita kayo, wag nyo na ipagdamot yung konti na percentage nila para kumita din, para pare-pareho tayo na kumita, ano? So magkaroon din tayo ng malasakit sa kinaroroonan natin, no? Ayun lang po. Ayun, grabe, nakakatakot naman yan. Meron din palang hold-upper na nangyayari na ganyan. So, ibig mong sabihin, bilang paalala sa mga kinauukulan, wag na ho nating tanggapin. Once na ang booking ay kinancel na. At wag na nating sunduin, parang ganun ba yon? Pag kinancel na, wag na nating isakay kasi kinancel na, no? Oh. Para maipasa naman sila sa ibang driver na hindi nagka-cancel, no? So, wag niyong ihahatid kasi pwede yan na pagka masama yung naisakay niyong tao, pwede kayong may mangyari sa inyo at walang trace. Kasi kinancel tapos sinakay. Bakit ganun? Kinancel na pala tapos sinakay niyo pa rin. So, ibig sabihin, the intention is bad. Yun. Diba? Kasi isipin nyo nawala na yung record, diba? So, hindi na natin alam saan nanggaling yung pasahero na yon. Tapos, isasakay nyo pa. So, out of nowhere, hindi natin alam kung saan nyo dadalhin yan. At hindi lang po yun hindi lang TNBS actually, sa mga taxi din, ganyan din dapat ang gawin po ninyo, guys. Kasi meron po ako dating, alam mo nung lumipat ako ng bahay, naalala ko yun Isang, ang driver ng, sinakyan ko taxi babae. Okay? Babae yung taxi driver. Pero, syempre, alam nyo na, bakit babae siya? Maiksi buhok. Okay. Pero, ang nakakalungkot, after nung naihatid niya na ako, siguro mga 10 days ago na, alam nyo, nabalitaan ko na lang sa dyaryo na siya'y pinatay po. Somewhere in, dun sa pinaghatiran niya, dun sa pasahero niya. Naku, Diyos ko, alam nyo guys, maiksi lang ang buhay ng tao. Huwag naman ho kayong pumatay. At huwag rin kayong magbigay ng alam nyo, minsan kasi pag nakikitang mahina ang inyong kalooban o kaya naman po ay alam nilang madali lang kayong maluloko,
maging mitya rin ng buhay ninyo. So, ingat-ingat po tayo. At hindi lang yan, ano pa ba yung pwede natin ipaalala? Sa mga pang-publikong sasakyan diyan, no, lalo na yung mga mga private na bumibiyahe or taxi, no, mas maganda na naglalagay kayo ng dashcam nyo. Napakahalaga yan para kung ano man ang mangyari, at least mayroon kayong record dyan for safety. And kayong mga nagmamaneho dyan sa TNBS, no, na lalo na sa mga walang hindi sila nakapaloob sa alliance o sa grupo, sa UGP, mayroon tayong kayo dyan ng mga application, katulad may app dyan na tinatawag na Life 360, no, na kung saan pwede nyong i-add yung pamilya nyo dun sa Life 360 para na monitor nila kung saan kayo nagpupunta, no, yung kung saan kayo, halimbawa hindi na nila kayo makontak, at least kahit papano na monitor nila kung saan yung may GPS yan, no. So yun yung mga safety na dapat nating gawin sa pagbiyahe natin, no. Ayun, magandang paalala yung guys, no? Kasi alam nyo po, pag kayo po ay lumalakad, lalo na kasama ninyo, hindi nyo kilalang tao, tama po yun. Kailangan talaga meron po kayong update tungkol sa inyong mga pinupuntahan, at hindi lang po yung mga kaibigan, update na rin para doon sa inyong mga, may inyong personal na mga lakad. Nako, alam ho dapat ng management ninyo, di ba? Na kayo po ay merong private na lakad at syempre para sa client na lakad. Okay, sister, medyo magbe-break muna tayo. Yes. Another time check muna tayo para sa lahat, at antabayanan nyo yung mga ilang paalala dito lamang sa Yes Yes Show Topacio. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:44 na umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Ahoy! Magandang umagang muli sa ating huling segmento dito po sa Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Oh, yeah. Ay, thank you. At hindi lang po yung mga kaibigan, syempre, muna tayo, babati muna tayo sa mga importanteng mga tao na paminsan-minsan ay nababati po natin. Maraming salamat po. Yan. Batiin muna natin ng maraming salamat. Syempre, si Katir Peralta, ayan, Alan Bordeos ng Casado. At hindi lang po yan, special thanks to Boss Edgard, Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antenor, syempre, Sir Randy Cabangon, Attorney Macneil Rante, at sa mga kapatid natin. At hindi lang po yan, syempre, kay Sir Drew Nasino. Ayan, magkaboses talaga yung dalawang yan. Anyway, at salamat din po kay Doc Melvin, kay Ma'am Jane Militante, kay Attorney Bautista. Welcome back to the Philippines. Yan, mula ho yan sa US Immigration. Yan, nakakatuwa, pati hanggang Amerika meron tayong mga viewers. Salamat po sa inyo. And by Monday, antabayanan po natin si Attorney Bautista. Baka may mga problema kayo sa inyong mga US Immigration details, pwede ho kayong matulungan. At syempre, hello din kay Doc MJ Evangelista. Ayan, yung ating pinakamamahal na napakagandang doktora. Ayan, talagang inspired yung kanyang mga estudyante. At hindi lang po yan mga kaibigan. Hello din kay Sir Jigs Magpantay, yan, ng Citizens Crime Watch, ang National President. At syempre, hello din kay Ma'am Margo TV. Margo Management and Consultancy Services. Of course, kay Miss Maruha de Asis. Salamat po. Salamat din kay DJ Magpantay, kay Nonoy Balo-Balo. Ayan, Spike Ariate and Company. At syempre, hello din po sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Kay Daisy Vente, sa aking kapatid, Ate Josie Valimento, huwag ka munang aalis dyan. Yan. Ate Josie, alam ko nandyan ka at huwag mo munang iwanan hanggat wala ako. Hello din kay Bernard Maganto and Company, kay Sir Henry Tenedero. Hello po. Ayan nyo, papasyal po sa school para po sa ilang mga alituntunin. Okay, this time, ngayon naman po ay basahin muna natin ang 3 steps to a happy life. Sabi nga po ni Katir Peralta. Paalala lang to, Miss Tisay. Sabi nga po, don't stress yourself with useless people who don't even deserve to be an issue in your life.
Okay? Never invest too much emotion of one thing because if you do, you'll end up hurting yourself. Wow! Okay, number 3, learn to live life without worries because God will make a way for everything. And sabi niya, keep safe always and healthy. Thank you so much, Katirso. Alta, talaga nga naman. A life without friends is like a hand without fingers. Ganon? O baka may babatiin ka tisay, mga friendship Ayun, mo. syempre, Independent Alliance, hello sa inyong lahat, no? At saka sa mga nakapaloob na mga leaders na nandyan, no? Maraming salamat kahapon, no? Napakasaya ng ating pagsasama-sama. At napakasaya dahil walang traffic, no? And syempre, ang UGP, syempre, maiiwanan ba ang UGP, no? Ayan. At syempre, ang Tisay Tambayan Resto Bar dyan sa Bagong Silang, Caloocan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at kahapon wala kayo lahat. Ayun. Ayan, nagtipid sila kasi Yes. Mayo 1. Alam mo, usually may mga kasabihan kasi, kapag unang araw ng buwan, wag kang gagastos. Yan, sabi Tama, nga, diba? tama. Wag kang magsasayang ng oras. Yan. Yun naman po ay sa mga naniniwala sa mga pamahiin. Pero, alam nyo, minsan hindi rin kahit na sabihin pa natin ganun, kung wala ka namang gagastusin, talagang hindi ka pupunta. Tama. Ayan, diba? Okay. Ano pa? Ayun, so narinig ko yung nag-send ng message sa'yo kanina, Si Miss Katirso. Jovi, no? Naku, napakagandang message yun, no? Ito na, bawat tao, hindi lang sa nag-iisa. Tama nga naman, huwag niyong i-stress ang sarili niyo sa mga bagay-bagay, no? Hayaan niyo lang yung stress na yan sa isang tabi, no? Focus tayo sa mga mas makabubuti, no? Huwag tayong ma-stress. Ayun. Ayan. At saka, wag tayong tamang hinala. Alam mo, minsan, no? Merong hindi naman nagsasalita. Tapos, napagbibintangan natin, parang galit sa akin to. Mga gitibang gano'n. Parang ayaw niya sa akin. Bakit di niya ako kinakausap? May mga ganong tipo ang mga tao, di ba? Pero sana po, mga kaibigan, iwasan po ninyo yan, yung mga tamang hinala. It will make a lot of stress for you. Yung Ikaw mga, ba? ano ba, yun, hindi namamansin ba? Oo, parang ano yan yung mga ganon. Pero minsan kasi, alam nyo, hindi mabubuo ang adobo pag walang toyo. Ay, ganon? Hindi, kulang pa rin yan. Dapat lagyan mo suka. Di ba? Opo, at hindi lang po yan, mga kaibigan. Nako ha, ngayon pa lang, nako, guys, eto paalala ko, lalong-lalo na kung meron kayong mga chikiting. Sabi nga po ng ilang eksperto, hindi po masama utusan ng mga bata sa mga gawaing bahay. It's about time na ang mga maliliit na bata, alam niyo naman, pag bata, siguro at least marunong humawak ng baso, marunong humawak ng plato, whatever. Alam nyo, sa Japan kasi, natutuwa akong ipaalala rin sa inyo, na doon ho kasi, at the age of 4 or 5, marunong na ho silang magluto. Marunong na silang magsaing. Marunong na silang pumasok sa school na walang kasama. Yan. At marunong na rin po silang sumakay ng public utility vehicle kahit wala si nanay o tatay. Sana dito rin sa Pilipinas, basta safe tayo. Yun, ganda naman yan di ba? Actually, I'm so happy na malaman ho itong mga ganitong idea. Kaya kayo, yung mga nag-asawa ng maaga, naku po, baka naman yung mga, sabi nga, young mother. Yung mga young mother kasi minsan, dahil sila'y nagkamali, accept it na nagkamali tayo. Minsan talaga naman nangyayari yung pag-aasawa maaga, di ba? At ano pa? Pero syempre yung nagkaroon ng mga maagang nagkaanak, no? Yun. Katulad ko, no? Parang mga kapatid ko na lang. So during this time, katulad nito, nakakapunta ako sa ganito, nakakapunta ako. Kasi malalaki na sila. Yun. Yeah. Hindi na sila alagain. Yes. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Sana po, tayo po, pag nag-utos tayo ng gawaing bahay sa isang bata, huwag nating isipin na ginagamit natin sila for our personal consumption. Hindi po. Lagi po natin tandaan, tinuturuan natin sila o ginagabayan natin sila para in the future, kung wala si nanay o wala si tatay, marunong na rin silang gumawa sa gawaing bahay. Napaka-importante niyan, mga kaibigan. At syempre, nako, ang bilis naman ng oras. Kita nyo it's about time to thank our production. At syempre, alam nyo naman, tayo po ay
Wala pa ba tayong mga production yung ating teleprompter diyan? Hindi pa yata nailagay. Yan. Okay. Salamat po. Okay, bilang pasasalamat sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, yung aking partner. Salamat po ng marami kay News Director, News Desk Editor, Mr. Drew Nazino. At salamat po kay Tech Engineers Buener Contehino, Jeneline Rico Hermoso at si Kent Sales. Salamat po, yan yung gwapo kanina. At syempre si Broadcast IT, si JV Dominguez. Writers natin, si Geraldine Dowinog. Yan. Jenny Flor Patrolia at si Katrina Gonzalez. At syempre, thank you so much kay CAs, Yasmin Pantaleon, Eliza Quevedo. At ang intern natin, si Aizen Moises. At syempre, antabayan ninyo mga kaibigan ang magandang programa na sasapit po after natin. Syempre, ang next program, Balitang Bayan with Miss Jen Patrolia. Uli po mga kaibigan, ako pa rin po inyong lingkod. Syempre, nagmamahal at umaagapay po kanino man. Ako po si Juvie de Guzman, ang nagsasabing, what's your last message? Ayun, maraming salamat syempre sa mga viewers ng Yes Yes Yo Topacio, no. Patuloy nating suportahan, no, lalo na yung mga viewers na nakaraan, no, napakaraming viewers natin. So, thank you so much. Kung hindi nyo mapapanood ngayon, napalampas nyo, mayroon naman dyan sa Facebook, no. Pwede nyo siyang i-search, napakadali lang. Yan, Yes Yes Yo Topacio po lamang. Okay, maraming salamat muli at of course, we love you all very much. This is Juvie de Guzman. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!